5 taong gulang na si Xing nagtaas ng paa para ibigay ang menu sa mga customer. Nagluluto ako ng spicy chicken, mas mahusay pa sa akin. Habang pinupuri ko siya, biglang may malamig na pabango sa pintuan ng tindahan. Ang dating asawa kong si Liu Ruyan ay bumalik na may suot na 10 sentimetro na takong. Itim na suit laban sa mantikang apron. Sinabi niya agad na gusto niyang kunin ang anak. Gu Wangchuan. Dadalhin ko si Xing sa Michelin. Itinaas ko ang sandok at sinagot, ibinaba mo ang sanggol 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ko inaasahan ang Michelin. Nagluluto ako, ang spicy chicken sa kawali ay sumisitsit ng mantika. Ang bango ay kumalat sa buong tindahan. Narinig ko ang malambot na boses ni Xing sa pintuan. Kaya niyang tumayo ng nakatipto at kumuha mula sa ilalim ng counter. Mas matalino pa sa akin bilang ama. Gusto ko sanang lumingon at purihin siya nang marinig ko ang isang boses. Malamig na parang yelo, hindi bagay sa aking tindahan na puno ng usok ng mantika. Bata, nasaan ang tatay mo? Ang tinig na yon, ang sandok sa aking kamay. Tumama ito sa gilid ng kawali. Tumalsik ang mainit na mantika at nasunog ang braso ko, pero hindi ko naramdaman ang sakit. Tumingala ako, natigilan. Liu Ruyan, 5 taon na. Akala ko hindi ko na siya makikita sa buong buhay ko. Nakatayo siya sa pintuan, kasama ang sira-sirang maliit na restauran. Parang dalawang magkaibang mundo. Itim na suit na palda, napakaliit ng baywang. Nakatali ang buhok sa isang maayos na buwan, nakalantad ang maputing leg. Hindi gaanong naka-makeup ang mukha. Ngunit ang mga mata ay katulad pa rin ng 5 taon na ang nakakaraan, napakaganda na hindi matapang tumingin. Ang mga mata ay may dagdag na talim na wala noon. Parang kutsilyong binasa sa yelo. May dala itim na bag, hindi ko alam ang tatak. Ngunit sa kalidad, malamang katumbas ng kalahating buwan kong kita. Kumikindat si Xing ng malalaki at bilog na mga mata. Nakahawak pa rin ang menu na hindi na ibigay. Sumandal ang ulo. Tita, hinahanap mo ba ang tatay ko? Nagluluto siya. May gusto ka bang kainin? Ang spicy chicken na ginagawa ng tatay ko ay napakasarap. At ang tomato egg, paborito ko. Ang batang ito, hindi pa alam kung sino ang nasa harap niya. Kumunot ang puso ko. Mabilis akong lumakad, hinila si Xing sa likod ko. May mantikang kumapit sa likod ng kamay ko. Hindi ko na napunasan. Ano ang ginagawa mo rito? Medyo paos ang boses ko. Ang mga bagay 5 taon na ang nakakaraan ay pumapasok sa isip ko na parang pelikula. Sa koridor ng hotel. Natumba siya sa aking mga bisig, puno ng amoy ng alak at pabango ng cologne. Ang mga mata ay malabo, hindi tulad niya. Nang maglaon, hinanap niya ako at sinabing buntis siya. Sinabi ng doktor na espesyal ang kanyang katawan, malubha ang ovarian failure. Kung ipa-abort ang batang ito, hindi na siya maaaring manganak sa buong buhay. Pagkatapos, binalot niya si Xing sa isang kumot. Iniwan sa harap ng aking bahay, may isang tala na may 5 salita lamang. Alagaan mo ang batang ito. Pagkatapos ay nawala siya. Noong panahong iyon, kakatapos ko lang mag-aral. May ilang libong piso lamang sa bulsa. Umupa ng maliit na silid sa food street, halos hindi ko na kayang buhayin ang sarili ko. Ngunit sa pagtingin sa kulubot na mukha ni Xing, hindi ko kayang isuko siya. Kalaunan, nag-ipon ako at binuksan ang maliit na restauran. Araw-araw, maaga at gabi, nagluluto ng pansit, kanin, spicy chicken, boiled fish. Ano man ang kumikita, ginagawa ko. Si Xing ay nasa maliit na kariton sa kusina. Kapag nagluluto ako, natutulog siya. Kapag gising, mumunguya ng teether. Hindi umiiyak o nag-iingay, napakabait. Sa loob ng 5 taon na ito, itinuring ko si Xing na parang buhay ko. Walang sinumang maaaring kumuha sa kanya mula rito. Ang tingin ni Liu Ruyan ay nahulog kay Xing sa likod ko. Medyo lumambot ang mga mata, ngunit mabilis na bumalik sa malamig na anyo. Tiningnan ako. At tiningnan ang aking tindahan. Ang plaster sa dingding ay natuklap, may toyo naman sa mesa na hindi napunasan. Sa sulok, may mga plastic basket ng gulay, hindi bagay sa kanyang pagiging sopistikado. Pumunta ako upang makita ang anak ko. Tumigil siya, saka idinagdag, at ikaw din. Ako? Napatawa ako sa galit. Pusang hinigpitan ang pagkakayakap ko kay Xing. Ngayon ay isang malaking tao na si President Liu, di ba? Narinig ko na ang bagong gusali ng opisina sa Silangan ay sa iyong kumpanya. Paano ka nagkaroon ng oras upang bisitahin ako sa aking maliit na sira-sirang restaurant? Hindi ko ito basta-basta sinabi. Narinig ko mula kay Wang, ang may-ari ng tindahan ng sigarilyo sa tabi, na ang bagong presidente ng Liu Group ay napakatalino. Kahit bata pa, pinaalis ang mga matatandang matigas ang ulo sa kumpanya, lalo na pinaalis ang kanyang malakas na ate. Napakagaling ng kanyang paraan. Hindi ko inisip na si Liu Ruyan yon hanggang sa makita ko siya. Saka ko lang naalala. Ang Liu Group, di ba't iyon ang kumpanya ng kanyang pamilya? Hinila ni Xing ang laylayan ng aking damit. Pabulong na tanong, tatay, sino ang tita na ito? Siya ba ay kumakain dito? Hinawakan ko ang kanyang ulo, hindi nangahas magsabi ng totoo.
Sumagot ng malabo, iyon ay isang taong kilala ng tatay noon. Pumunta ka muna, ihain ang pagkain kay Lolo Zhang, okay? Kumakain ba siya? Hinaplos ko ang ulo niya. Hindi ako nangahas magsabi ng totoo. Malabo lang. Taong kilala ni tatay dati. Sing-sing, maaari mo bang dalhin muna ang ulam kay Lolo Zhang? Ang sweet and sour ribs na in-order ni Lolo Zhang ay dapat handa na. Si Bituin ay napaka-mature, kahit medyo may pag-usisa pa. Pero tumango pa rin siya at nagtatakbo papunta sa kusina. Pagkaalis niya, lumapit ang mga regular na customer sa tindahan. Si Tio Zhang ay retiradong manggagawa, araw-araw kumakain ng noodles dito sa tanghali. Pinakamalapit kay Bituin, madalas siyang bigyan ng candy. Dala ang kanyang mangkok ng noodles, lumapit siya. Tiningnan si Liu Ruyan at pabulong na tinanong ako, Wang Chuan. Sino ba itong dalagang ito? Para siyang larawan, dumating ba para makipag-date sa'yo? Sumingit din si Charlie sa katabing mesa, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang puso ni Wang Chuan ay kay Bituin lamang. At saka, ang babaeng ito ay hindi mukhang taga rito. Napakaganda ng suot. Baka gusto lang tumikim ng bago. Hindi sila pinansin ni Liu Ruyan, umupo siya sa tabi ng bintana. Inilapag ang kanyang bag sa katabing upuan, tumingin sa akin, bigyan mo ako ng isang serving ng spicy chicken. At isang tomato scrambled egg. Hindi ako gumalaw, bigat ng pakiramdam ko. 5 taon na ang nakalipas iniwan niya si Bituin, ngayon bumalik na parang walang nangyari, at gusto pa kumain ng luto ko. Wala kaming luto ngayon. Umalis ka na, malamig kong sabi. Wala. Nagulat si Tio Zhang, Wang Chuan, anak. Ano bang problema mo? Hindi pa ako tapos kumain. Tama nga. Noong oras na yon, muntik na akong umiyak. Mabilis kong niluto ang spicy chicken at tomato scrambled egg. Nanginginig ang kamay ko ng isa lang. Sumang-ayon si Charlie, ang babae ay mukhang mahinahon naman, hindi ka naman niya ginagalit. Doon ko lang naalala na may iba pang customer sa tindahan. Hindi ko dapat hayaan na ang sarili kong problema ay makaapekto sa kanila. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang sarili. Sige, teka lang. Pagtalikod ko papunta sa kusina, nakita ko si Bituin na inilalabas ang sweet and sour ribs. Pulang-pula ang kanyang pisngi, mumiti nang makita ako. Tatay, sabi ni Lolo Zhang sobrang bango ng ribs. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Lalong bumigat ang aking loob. Ang batang ito, lumaki nang hindi nagtatanong kung sino ang kanyang ina. Minsan tinanong siya ng guro sa kindergarten, umuwi siya at sinabi sa akin, Tatay. Tinatanong ako ng guro kung saan si nanay. Sabi ko, may tatay na ako, sapat na. Mas mabuti pa si tatay kaysa kay nanay. Noong panahong iyon, muntik na akong umiyak. Mabilis kong niluto ang spicy chicken at tomato scrambled egg. Medyo nanginginig ang kamay ko noong inihahain. Nang ilabas ko, nakatitig si Liu Ruyan sa bintana, hindi ko alam kung ano ang iniisip. Inilapag ko ang pagkain sa harap niya, walang sinabi, at tumalikod para umalis. Ngunit tinawag niya ako, Bituin, naging maayos ba ang buhay niya sa mga nakaraang taon? Tinanong niya, mas malambot ang boses kaysa kanina, may halong emosyon na hindi ko maintindihan. Kung maayos o hindi, wala ka nang pakialam. Hindi ako lumingon. Tapusin mo na ang pagkain mo at umalis ka na agad. Huwag ka nang bumalik. Wang Chuan, bumaba ang boses niya. May bahid ng panggigipit, ako ang ina ni Bituin. May karapatan akong makita siya. Nay, narinig ko ang boses ni Bituin sa likod ko. Nalaglag ang puso ko. Lumingon ako at nakita si Bituin na nakatayo roon, may hawak na basahan, puno ng pagtataka ang kanyang malalaking mata. Lumingon din si Liu Ruyan kay Bituin, lumambot agad ang kanyang titig, gusto pa niyang abutin ang ulo ni Bituin. Ngunit umatras si Bituin, sumiksik sa likod ko. Mahigpit na kumapit ang kanyang maliit na kamay sa laylayan ng damit ko. Tatay, siya ba ang nanay ko? Mahinang tanong ni Bituin. May bahid ng pag-asa ang boses, at may konting takot. Halos mabiyak ang puso ko. Kahit hindi sinasabi ng batang ito, alam ko na gusto talaga niyang magkaroon ng nanay. Minsan, nakita niya ang ibang mga bata, at pag-uwi, tinanong ako, Tatay. Nasa malayong lugar ba ang nanay ko? Babalik ba siya? Noon, ang masabi ko lang sa kanya ay, nagpunta si nanay para kumita ng pera para sa candy ni Bituin. Babalik siya kapag malaki ka na. Ngunit ngayon, ang nanay na ito ay totoong bumalik, ngunit hindi ko alam kung paano sasabihin kay Bituin. Nang makita ni Liu Ruyan na umiiwas si Bituin sa kanya, nanlumo ang kanyang mga mata. Inalis niya ang kanyang kamay. Umupo muli sa upuan, kinuha ang kanyang chopstick, kumuha ng isang piraso ng spicy chicken at inilagay sa kanyang bibig. Dahan-dahang umunguya, walang sinabi. Napansin ng mga customer na may mali. Ibinaba ni Tio Zhang ang kanyang mangkok, umubo, Wang Chuan. Kung may mahalaga kang gagawin sa bahay, unahin mo muna. Uwi na muna kami. Bukas na lang ulit. Tumayo din si Charlie, tama. Hindi na kami makikialam sa inyo, Sing-Sing. Bukas na lang ulit dadalaw si Lola. Tumango si Sing-Sing at mahinang sabi, paalam, Lola. Sunod-sunod na umalis ang mga bisita. Biglang tumahimik ang tindahan, ako na lang ang natira.
Si Xingxing at si Liuruyan. Tapos na kumain si Liuruyan. Ibinaba ang chopstick, kumuha ng pitaka mula sa bag, at naglabas ng ilang daang piso na pera at inilapag sa mesa. Pambayad sa pagkain. Isinoli ko ang pera. Hindi na kailangan. Umalis ka na, Gu Wangchuan. Kailangan nating mag-usap. Hindi niya pinansin ang pera, tumingin sa akin. Matatag ang tingin. Tungkol kay Xingxing at tungkol sa atin. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay si Xingxing nakatabi ko. Kumukurap-kurap ang mga mata ni Xingxing habang nakatingin sa akin. Naghihintay ng sagot ko. Alam kong hindi ko ito matatakasan. Si Liuruyan ngayon ay hindi na ang dalagang madaling kontrolin ng kanyang ate noong 5 taon na ang nakaraan. Siya ngayon ang CEO ng Liu Corporation. Mayaman at makapangyarihan. Kung talagang makikipag-agawan siya sa akin para kay Xingxing, hindi ako siguradong mananalo. Pero hindi ko kayang mawala si Xingxing. Bumuntong hininga ako at lumuhod. Hinawakan ang ulo ni Xingxing. Xingxing, pumunta ka muna sa likod kusina at maglaro sandali. Ayos ba? Si tatay ay makikipag-usap lang sa babaeng ito at susundan kita agad. Tumango si Xingxing. Bagaman medyo nag-aalala pa, sumunod siyang pumunta sa likod kusina. Ako na lang at si Liuruyan ang natira sa tindahan. Naging mabigat ang hangin. Ano ang gusto mong pag-usapan? Umupo ako sa tapat niya, pinilit na maging mahinahon ang boses ko. Tiningnan ako ni Liuruyan. Tumahimik ng ilang segundo bago nagsalita. 5 taon na ang nakaraan. Hindi ko sinadyang iwan si Xingxing. Si Ate Liu Ziliu ang naglagay ng gamot sa akin, pinilit akong kasama kay. Maya-maya nabuntis ako. Gusto niya akong pa-abort para mapunta sa anak niya ang kumpanya. Wala akong magawa. Kinailangan kong iwan muna si Xingxing sa'yo at bumalik para labanan siya sa kapangyarihan. Hindi ko alam ang mga ito dati. Ngayong naririnig ko, magulo ang damdamin ko. Alam kong mahirap para sa kanya noon, pero hindi nito mababawasan ang katotohanang iniwan niya si Xingxing sa loob ng 5 taon. Wala akong pakialam sa dating dahilan mo. Tiningnan ko siya. Si Xingxing ay pinalaki ko. Wala itong kinalaman sa'yo. Ngayong mayaman at makapangyarihan ka, gusto mo siyang kunin pabalik. Impossible. Hindi ko sinabing kukunin ko siya mula sa'yo. Kumunot ang noo ni Liuruyan. Gusto ko lang siyang samahan pa, bayaran ang nagawa ko bayaran. Napangiwi ako sa galit. 5 taon, paano mo babayaran yon? Noong may sakit si Xingxing, nasaan ka? Noong una siyang natutong lumakad di. Nasaan ka? Noong unang araw niya sa kindergarten, umiiyak siya at hinahanap ang nanay niya. Nasaan ka naman? Lumakas ang boses ko. Ang sama ng loob at galit biglang. Sumabay lahat. Sa loob ng 5 taon, ako lang ang naging tatay at nanay. Kapag napapagod ako at halos hindi makatayo, ang ngiti ni Xingxing ang nagpapagaan. Pero ngayon, isang salita lang niya, bayaran, at gusto niyang punan ang 5 taong kakulangan. Namutla ang mukha ni Liuruyan. Gumalaw ang labi niya parang may sasabihin. Pero wala siyang nasabi, tahimik lang na tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, mula sa likod kusina narinig ang boses ni Xingxing. Tatay, natapon ang itlog. Pwede mo ba akong tulungan? Agad akong tumayo at sinabi kay Liuruyan. Hintay ka lang. Mabilis akong pumasok sa likod kusina. Nakatungo si Xingxing sa sahig. Nakatingin sa nagkalat na itlog, nakaungos ang labi niya, medyo malungkot. Lumapit ako at lumuhod para tulungan siyang pulutin ang itlog. Bigla niya akong niyakap sa leg. Mahinang sabi, tatay, medyo takot ako sa babaeng yon. Lambot ang puso ko. Tinapik ang likod niya. Huwag kang matakot. Nandito si tatay. Kung ayaw mo siyang makita, hindi na siya papapuntahin ni tatay, ayos ba? Tumango si Xingxing, pero umiling din, pero kung siya talaga ang nanay ko Gusto ko siyang makita, pero medyo takot din ako. Ang batang ito mas masela nang iniisip kaysa kanino man. Bumuntong hininga ako, hindi nagsalita. Tinulungan ko na lang siyang haluin ang itlog. Nang lumabas ako sa likod kusina, nakaupo pa rin si Liuruyan doon. Ang ilang daang piso na pera ay nasa mesa pa, nakita niya akong lumabas. Tumayo siya, ngayon uwi muna ako, bukas babalik ako. Huwag ka nang pumunta, malamig kong sabi. Hindi niya ako pinansin. Naglakad siya sa pintuan ng kusina at sinabi kay Xingxing sa loob, Xingxing. Bukas dadalawin ka ulit ni nanay, dadalhan kita ng paborito mong strawberry cake, okay? Walang tunog sa loob. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang mahinang sagot ni Xingxing, sige. Nang marinig ito ni Liuruyan, bahagyang ngumiti siya, tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, tuluyang tumahimik ang tindahan. Tiningnan ko ang pera sa mesa. At saka tumingin sa kusina, kung saan si Xingxing ay naglalaro ng mga bloke, ang gulo ng isip ko. Alam ko, hindi magtatapos si Liuruyan dito. Tiyak na babalik siya bukas. At higit pa rito, ang gusto niya ay hindi lang makita si Xingxing. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang contacts, at may nakita akong numero na matagal ko nang hindi nakakausap. Ito ay dati kong kaklase sa kolehiyo, abogado na ngayon. Nag-alinlangan ako sandali. Pero tinawagan ko pa rin, Hoy Lao Chen.
Ako ito, Gu Wangchuan. Narinig ko ang boses ni Lao Chen sa kabilang linya. Wangchuan, bihirang bisita, matagal na tayong hindi nag-uusap. Bakit mo ako naalala? May kailangan akong hingin sa'yo, napabuntong hininga ako. Tungkol sa custody ng bata. Hindi pa ako tapos magsalita, biglang may kumatok sa pintuan. Tiningnan ko, si Liu Ruyan pala, bumalik. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak pa rin ang mga pera kanina, at nakatingin sa cellphone ko, nanlamig ang kanyang mga mata. Sino ang tinatawagan mo? Abogado? Nakadikit pa ang cellphone sa tenga ko. Tuloy pa rin ang boses ni Lao Chen sa kabilang linya, hoy, hoy, malakas na sigaw. Puno ng pawis ang mga kamay ko, hindi ko namalayan na itinago ko ang cellphone sa likod. Natatakot ako. Natatakot na kung umabot ito sa abogado, ang matatamaan ay siksing-sing. Nakatayo pa rin si Liu Ruyan sa pintuan, hindi gumagalaw. Sinabi ko sa kabilang linya, Lao Chen, sasabihin ko na lang sa'yo mamaya. Bigla kong pinatay ang tawag. Mainit pa rin ang cellphone sa bulsa ko, parang mabilis na tibok ng puso ko. Parang humahampas sa lalamunan ko. Lumapit siya at ang mga daang piso. Isiniksik niya sa kahon ng bakal ng aking counter, galaw na tiyak at hindi tumatanggap ng pagtanggi. Ilagay mo ang pera. Kung ayaw mong tanggapin, dadalhin ko ulit sa susunod. Tapos sumulyap siya sa kusina. Sinabi ni Xingsing na sige kanina, hindi mo ba narinig? Nagkamaw ako, hindi nagsalita. Ang sagot na sige, ni Xingsing kanina, malambot na parang balahibo. Pero tumusok sa puso ko. Sa loob-loob ng batang ito, umaasa pa rin siya na may nanay siya. Bukas ng umaga pupunta ako, isasama ko si Xingsing para bumili ng bagong damit. Plano niya sa sarili niya. Tumalikod siya para umalis, biglang lumingon, tumingin sa may kamay ko. Yung pulang marka na natamo ko sa mainit na mantika kanina. Tumigil siya ng 2 segundo, kung napainit ka, maglagay ka ng pamahid. Huwag mong tiisin. Natahimik ako sandali nang ma-realize ko. Nasa dulo na siya ng eskinita. Ang laylayan ng kanyang itim na coat, napagalaw ng hangin sa gabi. Parang siya mismo, malamig, walang init, pero kahit papaano nag-iwan ng isang bagay na hindi maintindihan. Tahimik ang tindahan, maririnig ang humuhuni ng ref. Pumunta ako sa kusina, si Xingsing ay nakatulog na sa maliit na mesa, hawak pa ang kalahating biskwit na hindi niya natapos, binigay ko sa kanya bilang merienda. Ang bait ng batang ito. Alam niyang busy ako, hindi na siya nagrereklamo para sa merienda. Binuhat ko siya. Ang gaan-gaan ng bata, parang balahibo, sumiksik ang ulo sa dibdib ko, mahinang bumulong. Tatay, nanay, cake. Sumikip ang dibdib ko, dahan-dahan ko siyang dinala sa maliit na kama sa loob. Itong kama ay binili ko para sa kanya noong nakaraang taon. Kulay rosas, may mga sticker ng kuneho na gusto niya. Dati lagi niyang sinasabi, Tatay, gusto kong matulog sa'yo. Nang maging 5 taon siya. Bigla niyang sinabi, Tatay, malaki na ako. Sarili ko na ang matutulog. Pero alam ko, nakikita niya na pagkatapos magluto ng ulam araw-araw ay sobrang pagod ako. Kaya gusto niya akong hayaan na matulog ng mas mahaba. Tinakpan ko siya ng maliit na kumot. Umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan siya ng matagal. Ang nasa isip ko lang ay ang mga sinabi ni Liu Ruyan. Abogado. Karapatan sa pag-aalaga. Inilabas ko ang cellphone ko at binuksan muli ang WeChat ni Lao Chen. Ilang beses akong nag-type pero binura ko lahat. Ngayon, hindi man lang sapat ang pera ko para kumuha ng abogado. Pabayaan na lang ang kaso laban sa isang tulad ni Liu Ruyan na may ganyang yaman. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Gising na ako. Hindi pa nagigising si Xingsing, kaya nauna akong pumunta sa palengke. Ang palengke sa Taglagas ay pinakamasigla. Malakas ang boses ng tindera ng gulay, at nang makita ako, sumigaw. Xiaogu, gusto mo ba ng buto-buto ngayon? Kakakatay lang. Sariwa, kumuha ka ng 2 piraso, ale. Ngumiti ako at tumango, at pumili rin ng ilang strawberry at gulay na gusto ni Xingsing. Nagbabayad na ako. Nang marinig ko ang isang tao sa likod ko na tumawag sa akin, Gu Wangchuan. Lumingon ako. Nakatayo si Liu Ruyan doon, nakasuot ng mapusyaw na kulay abo na kaswal na damit, hindi tulad kahapon na formal. Pero talaga namang hindi bagay sa palengke na puno ng amoy ng isda. May dala siyang pink na bag. Mukhang mga bagay na binili para kay Xingsing. Bakit ka nandito? Punot noo kong sabi. Susunduin ko si Xingsing. Lumapit siya sa akin at tumingin sa mga gulay na hawak ko. Gusto ni Xingsing ng strawberry. Wala kang pakialam doon. Nagbayad ako. Dinala ang mga gulay at umalis. Sumunod siya sa akin, hindi mabilis at hindi mabagal. Parang namamasyal lang. Sa daan ng almusalan, bigla siyang tumigil. Gusto mo ng yuchiao? Naalala ko dati. Hindi na ako kumakain yan ngayon. Pinutol ko siya pero may kirot sa puso ko. Naalala pa niya na dati kong gusto ang yuchiao. 5 taon na ang nakalipas, noong gabi na ihatid ko siya sa hotel, dumaan kami sa almusalan.
At tinanong niya ako kung gusto kong bumili. Noon, hindi pa ganoon kalamig ang mga mata niya, medyo kinakabahan pa. Hindi na siya nagsalita. Sumunod siya sa akin pauwi sa tindahan. Kakagising lang ni Xing-Xing. Nakapajama at nakaupo sa kama, hinihimas ang mga mata. Nang makita si Liu Ruyan, lumiwanag ang mga mata. Pero mabilis na yumuko at mahinang sabi, "Mommy." Gising na si Xing-Xing. Lumapit si Liu Ruyan at binuksan ang pink na bag. Naglalaman ito ng puting prinsesa na damit at isang peres ng sapatos. "Binilhan ka ni Mommy ng bagong damit. Subukan mo ba?" Tumingin si Xing-Xing sa akin at tumango ako. Saka siya dahan-dahang lumapit. Lumuhod si Liu Ruyan at tinulungan siyang magbihis. Magaan ang mga galaw, hindi katulad ng kanyang karaniwang mabilis na paraan. Ang maliit na braso ni Xing-Xing ay dumaan sa manggas. At mahinang sabi, "Mommy, napakaganda ng damit na ito." Mabuti kung gusto ni Xing-Xing. Naging malambot ang boses ni Liu Ruyan, hinawakan ng kanyang daliri ang maliit na mukha ni Xing-Xing. "Ang ganda ni Xing-Xing, kamukha ni Mommy." Nakatayo ako sa tabi, hindi maganda ang pakiramdam. Habang pinapanood silang dalawa, parang ordinaryong mag-ina. Pero alam ko, ang 5 taong pagkawala ay hindi mapupunan ng isang damit lamang. Pagkatapos magbihis, gustong dalhin ni Liu Ruyan si Xing-Xing sa almusalan. Hindi ako kampante kaya sumama rin ako. Ang almusalan ay kay Lao Zhang. Nang makita kaming tatlo ni Lao Zhang, nanlaki ang mga mata. Lumapit at mahinang tanong sa akin, "Wang Chuan, ito ba talaga ang nanay ni Xing-Xing?" Malabo kong sagot. Umorder si Liu Ruyan para kay Xing-Xing ng isang bowl ng soya milk at youtiao. At para sa akin ay isang bowl ng tokwat baboy, at sinabi kay Lao Zhang, dagdagan ng sili. Naalala pa niya na gusto ko ng maraming sili sa tokwat baboy. Kinakain ni Xing-Xing ang youtiao ng dahan-dahan. Biglang nagtanong, "Mommy, bakit hindi ka dati bumisita sa akin?" Bahagyang tumigil ang kutsara ni Liu Ruyan, tumingin sa akin, at saka sinabi kay Xing-Xing, "Dati, abala si Mommy sa trabaho, walang oras. Ngayon, pupunta si Mommy araw-araw para bisitahin ka, ayos ba?" "Ayos." Lumiwanag ang mga mata ni Xing-Xing at mahinang tanong, "Si Mommy ba ay titira kasama namin ni Daddy?" Pumabog ang puso ko, gusto kong magsalita. Pero naunahan ako ni Liu Ruyan, kapag naayos na ni Mommy ang mga bagay-bagay. Magkasama na tayong titira. Bigla akong tumingin sa kanya, pero hindi niya ako tiningnan. Pinunasan lang ang bibig ni Xing-Xing mula sa soya milk. Pagkatapos ng almusal, gusto ni Liu Ruyang dalhin si Xing-Xing sa amusement park. Hindi ako pumayag, bukas ang tindahan ngayon, kailangan kong bumalik. Isasara ko ang tindahan para sa isang araw. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. "Hoy, pumunta sa Wangchuan Xianguan, bigyan ng isang araw na pahinga ang may-ari. Ang pagkawala ay sa amin." Ibinaba ang tawag, tiningnan niya ako. "Ngayon ay pwedeng umalis. Wala akong magawa, kailangan sumunod." Sa amusement park, puro tawanan ng mga bata. Habang hinihila ni Xing-Xing si Liu Ruyan, minsan gusto mag-carousel. Minsan gusto sumakay ng maliit na tren, napakasayang tumawa. Si Liu Ruyan ay sumusunod sa kanya. May ngiti kahit kaunti sa mukha, hindi tulad ng dati na malamig. Noong sumakay sa carousel, nakaupo si Xing-Xing sa harap, si Liu Ruyan sa likod na nagbabantay sa kanya. Lumingon at sinabi sa akin, "Gu Wangchuan, tingnan mo kung gaano kasaya si Xing-Xing." Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko ang masayang mukha ni Xing-Xing, ngunit lalong lumalakas ang kaba sa puso. Kung mas lalapit siya kay Liu Ruyan, kung sakaling magkahiwalay kami sa hinaharap, gaano kalungkot si Xing-Xing. Naglaro hanggang tanghali. Dinala kami ni Liu Ruyan kumain ng western food. Unang beses kumain ng steak si Xing-Xing, hawak ang maliit na tinidor, sumasaksak kung saan-saan. Hindi niya naabot, medyo naiinip. Tinulungan siya ni Liu Ruyan na hiwain ang steak. Inilagay sa kanyang plato. "Kainin mo ng dahan-dahan, huwag magmadali." "Salamat, Mama," mahinang sabi ni Xing-Xing. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagsalita si Liu Ruyan, "Gu Wangchuan, magpakasal tayo." Ang kutsilyo at tinidor sa aking kamay ay bumagsak ng may kalabog sa plato. Tumigil din si Xing-Xing sa pagkain, kumukurap-kurap ang mga mata na nakatingin sa amin. "Ano ang sinabi mo?" Akala ko mali ang narinig ko. Sabi ko, magpakasal tayo. Ibinaba niya ang kutsilyo at tinidor, tumingin sa akin na may seryosong tingin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kumpletong pamilya si Xing-Xing, at ako ay magiging lehitimong mag-aalaga sa iyo. Impossible. Tumanggi ako nang hindi man lang nag-isip. "Liu Ruyan, baliw ka ba? Tayo ay aksidente lang 5 taon na ang nakalipas. Ngayon gusto mong magpakasal. Para kay Xing-Xing? O para sa iyong sariling karangalan? Kung para kanino ako, hindi mo na kailangang pakialaman." Nagkunot ang noo niya. Ang alam ko lang, kailangan ni Xing-Xing ng isang ina. At kailangan din ng ama. Kung hindi ka pumayag, sa legal na paraan na lang ako. Hihingin ko ang custody ni Xing-Xing. Sa tingin mo, ibibigay ba ng hukom si Xing-Xing?
Sa isang taong nagpapatakbo ng maliit na restaurant at walang matatag na tirahan, o sa akin na makapagbibigay sa kanya ng pinakamagandang buhay. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na tumusok diretsyo sa aking puso. Alam kong totoo ang sinabi niya. Wala akong bahay, walang kotse, isang maliit na restaurant lang. Kahit mag-enroll kay Xing Xing sa magandang klase ng interes, kailangan ko pang magdalawang isip ng matagal. At siya naman, kaya niyang ibigay kay Xing Xing ang pinakamahusay na edukasyon. Ang pinakamagandang buhay. Paanong hindi kakampi ang hukom sa kanya? Hindi mo pwedeng gawin ito. Medyo nanginginig ang boses ko. Si Xing Xing ang aking pinalaki. Malapit siya sa akin. Hindi siya maaaring mawalay sa akin. Hindi ko sinabing papalayuin ko siya sa'yo, sabi niya habang nakatingin sa akin. Gusto ko lang na tayong tatlo ay mabuhay ng magkasama. Gu Wangchuan, alam kong hindi naging madali sa iyo ang 5 taon na ito. Alam ko rin na nagkamali ako dati. Maaari kitang bayaran. Bayaran si Xing Xing. Basta pumayag kang magpakasal. Bayaran? Napatawa ako sa galit. Liruyan, paano mo babayaran? Maaari mo bang ibalik ang lahat ng paghihirap na dinanas ko sa loob ng 5 taon? Ang mga gabing umiiyak si Xing Xing na hinahanap ang kanyang ina. Mababawi mo ba? Hindi mo kaya. Natakot si Xing Xing sa akin. Umiyak ng mahina. Tatay, huwag kang magalit. Nanay, huwag kang makipag-away kay tatay. Mabilis na naglabas ng tissue si Liruyan. Pinunasan ang luha ni Xing Xing, lumambot ang boses. Xing Xing, huwag kang umiyak. Hindi na makikipag-away si nanay kay tatay. Tapos tumingin siya sa akin, may babala sa kanyang mga mata. Gu Wangchuan, anumang bagay, uwi na lang tayo para pag-usapan. Huwag matakot si Xing Xing. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang galit sa puso, binuhat si Xing Xing. Inaalo ng matagal bago siya tumigil sa pag-iyak. Pagkatapos kumain ng tanghalian, ipinabalik kami ni Liruyan sa tindahan. Sarado nga ang tindahan, may nakadikit na papel sa pinto. Nakasulat, ngayong araw ay pahinga, bukas ay bukas. Malamang ginawa ng mga taong inutusan niya. Darating ako mamayang gabi. Pag-isipan mo ng mabuti. Tumayo siya sa may pintuan ng tindahan, nakatingin sa akin, si Gu Wangchuan. Huwag mo akong piliting gumamit ng paraang ayaw kong gamitin. Pagkaalis niya, binuhat ko si Xing Xing at umupo sa loob ng tindahan. Sumiksik si Xing Xing sa aking mga bisig at pabulong na nagtanong, Tatay, ayaw mo bang pakasalan si nanay? Gusto mo bang magpakasal sina tatay at nanay, Xing Xing? Hinaplos ko ang kanyang ulo. Gusto. Tumango si Xing Xing, para magkaroon na si Xing Xing ng nanay, at makatulog kasama sina tatay at nanay. Nanikip ang dibdib ko, hindi na ako nagsalita. Pagsapit ng hapon, dumating sina Tio Zhang at Charlie. Nakitang sarado ang tindahan. Kaya sumigaw sila sa may pintuan. Binuksan ko ang pinto, pumasok sila, at pagtingin sa paligid. Nagtanong, nasaan ang nanay ni Xing Xing? Hindi siya sumama sayo. Umalis na. Nagbuhos ako ng tubig para sa kanila. Wangchuan, sasabihin ng tiya mo ang totoo. Umupo si Charlie, nakatingin sa akin. Kahit nagkamali noon ang nanay ni Xing Xing, ngayon ay bumalik na siya at handang pakasalan ka. Bigyan ng tahanan si Xing Xing, huwag ka nang magmatigas. Ang hirap mo bang mag-isa sa pag-aalaga kay Xing Xing? May tutulong sa'yo, hindi ba mabuti yon? Tama nga. Wangchuan, sumang-ayon din si Tio Zhang, mukhang kaya naman ng babaeng yon. At magiging maganda ang kinabukasan ni Xing Xing sa kanya. Huwag kang magpadala sa galit. Isipin mo ang para kay Xing Xing. Alam kong para sa ikabubuti ko ang sinasabi nila, ngunit sa puso ko, hindi ko pa rin yon matanggap. Sa tuwing naiisip ko, 5 taon na ang nakakaraan, iniwan niya si Xing Xing sa may pintuan ng bahay namin. Sa tuwing naaalala ko ang hirap ng pag-aalaga ko kay Xing Xing ng mag-isa, hindi ko kayang makipamuhay ng maayos sa kanya. Pagdating ng gabi, dumating na si Liruyan, may dala pang hapunan, in-order mula sa isang hotel. Lahat ng paboritong ulam ni Xing Xing. Inayos niya ang pagkain sa mesa, tinawag si Xing Xing para kumain. Saka hinila ako sa isang tabi, nakapagdesisyon ka na ba? Kung hindi ako papayag, dadalhin mo ba talaga ako sa korte? Tanong ko sa kanya. Ayaw kong gawin yon. Sabi niya habang nakatingin sa akin, ngunit hindi ko magagawang mawala si Xing Xing, Gu Wangchuan. Alam kong galit ka sa akin, ngunit para kay Xing Xing, pwede ba tayong magkompromiso? Tiningnan ko siya, at saka ko tiningnan si Xing Xing na kumakain ng manok. Tuminala rin si Xing Xing sa akin, puno ng pag-asa ang mga mata. Parang may pumipiga sa puso ko. Ang sakit. Alam kong wala akong pagpipilian. Hindi ko kayang mawala si Xing Xing, kahit pakasalan ko ang ayaw ko, kahit makasama ko siya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan kong pumayag. Sige, pumapayag ako. Narinig ko ang sarili kong sabi. Tuyo ang boses na parang buhangin na dumadaos-dos. Natigilan si Liruyan, parang hindi inaasahan na sasang-ayon ako agad. Saka umiti ng bahagya ang kanyang mga labi, may kislap sa mata na hindi ko maintindihan. Bukas, kukunin na natin ang sertipiko ng kasal. Ang bilis naman, kumunot ang noo ko.
Mas mabuti ng mabilis para iwas sa gulo. Tumingin siya sa akin. Sing-sing, bukas, dadalhin ka ni na tatay at nanay sa isang magandang lugar, gusto mo ba? Tumindala si Sing-sing. May laman pa ang bibig, pautal na sumagot, gusto. Umupo ako sa tabi ng mesa. Pinagmamasdan silang masayang nag-uusap, ngunit ang puso ko ay walang laman. Hindi ko alam kung tama o mali ang desisyong ito. Ngunit alam ko, para kay Sing-sing, kailangan kong gawin ito. Pagkatapos ng hapunan, tumulong si Liu Ruyan sa pag-aayos ng mesa, at nakipaglaro pa sandali kay Sing-sing ng mga bloke bago umalis. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin, bukas ng umaga, susunduin ko kayo. Magsuot kayo ng formal. Pagkaalis niya, pinaliguan ko si Sing-sing, pinatulog. At umupo sa loob ng tindahan para manigarilyo. Sunod-sunod na sigarilyo ang hinitit ko, puno ang lalagyan ng abo. Kinuha ko ang cellphone, nagpadala ng mensahe kay Lao Chen, huwag mo na akong hanapan ng abogado. Mabilis na sumagot si Lao Chen, anong nangyari? Naayos na ba ang problema? Tiningnan ko ang screen, matagal na hindi nakasagot, sa huli ay 3 salita lang ang natype ko. Naayos na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na upo, hanggang sa pumuti ang langit sa labas ng bintana. Saka ako tumayo, kumuha ng pinakamagandang barong sa banyo, iyong binili ko noong graduation interview. Medyo masikip na ngayon, katatapos ko lang magbihis. Yire mo kung kasya. Kinuha ko ang bag, binuksan, nakita ko. Isang mamahaling suit, may tagpa. Gusto kong sabihing ayaw ko. Subalit pinigilan ko ang mga salita sa aking dila. Ano pa ba ang silbi ng sabihin ang mga ito ngayon? Nagising na ba si Sing-sing? Tanong niya. Hindi pa. Tatawagin ko siya. Tumalikod ako at pumasok sa loob, ginising si Sing-sing. Nagkamot ng mata si Sing-sing, at nang makita si Liu Ruyan, bigla siyang nagising. Nanay! Nagising si Sing-sing. Lumapit si Liu Ruyan. Tinulungan siyang magbihis. Kumuha tayo ng sertipiko ngayon. Pagkatapos, isasama kita, Sing-sing. Para bumili ng laruan, okay. Okay, masayang tumalon si Sing-sing. Umalis kaming 3. Nagmaneho si Liu Ruyan ng isang itim na kotse, mas maganda kaysa sa anumang sasakyan na nakita ko. Nakaupo si Sing-sing sa passenger seat, tuwang-tuwa na nakatingin sa bintana. Paminsan-minsan, kinakausap siya ni Liu Ruyan. Nakaupo ako sa likod, pinagmamasdan ang kanilang mga anino, puno ng halo-halong damdamin ang aking puso. Dumating kami sa Bureau of Civil Affairs. Hindi maraming tao. Sanay na pumunta si Liu Ruyan upang kumuha ng numero. Pagkatapos, dinala niya kami para magpa-picture. Habang nagpa-picture, sinabi ng photographer. Maglapit ang mag-asawa, mumiti. Matigas akong lumapit kay Liu Ruyan. Pero siya mismo ang humawak sa braso ko, bahagyang inilapit ang ulo, at mumiti sa kamera. Tumayo si Sing-sing sa gitna namin, sobrang saya ng ngiti. Pinindot ng photographer ang shutter. Nag-flash ang ilaw. Tumingin ako sa larawan naming 3, para kaming isang masayang pamilya. Ngunit ako lang ang nakakaalam, sa likod ng kaligayahang ito, gaano karaming pag-aatubili at hinanakit ang nakatago. Pagkatapos makuha ang sertipiko, ibinigay ni Liu Ruyan sa akin ang isang kopya ng marriage certificate, sabay sabi. Mula ngayon, mag-asawa na tayo. Kinuha ko ang sertipiko. Tumingin ako sa larawan dito, parang may malaking bato na pumipiga sa aking puso. Tingnan natin ang bahay ngayon. Bigla niyang sinabi, bahay, natigilan ako. Tumango siya. Bumili ako ng villa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Doon tayo titira mula ngayon at magkakaroon ng mas malaking kwarto si Sing-sing. Hindi pa ako nakakapagsalita. Tuwa na sumigaw si Sing-sing, nanay, malaki ba ang villa? May swimming pool ba? Mayroon. Kung gusto mong lumangoy, tuturuan kita, nakangiting sabi ni Liu Ruyan. Tiningnan ko ang masayang itsura ni Sing-sing. Kaya tumango na lang ako. CJ, pumunta kami sa villa area sa kanlurang bahagi. Ang lugar na yon ay nakita ko lang dati sa telebisyon. Kahit saan ay damuhan at fountain. Iba ito sa lumang eskinita na tinitihan ko. Parang dalawang magkaibang mundo. Dinala kami ni Liu Ruyan sa isang villa, napakalaki sa loob. May malaking chandelier sa sala, at isang paikot na hagdanan. Sing-sing. Tignan mo kung aling kwarto ang gusto mo, pumili ka, sabi ni Liu Ruyan, hawak ang kamay ni Sing-sing. Ipinapakita ang mga kwarto. Tumakbo si Sing-sing pataas pababa, at sa huli pumili ng kwarto may balkonahe. May maliit na mesa sa loob. Tatay, gusto ko ang kwartong ito. Kung gusto mo, maganda yan, hinawi ko ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, pumasok ang 3 batang babae na nakasuot ng uniforme ng katulong, yumuko kay Liu Ruyan. Magandang umaga, General Liu. Ito si Sister Jiang, Sister Lai. At si Xiao Wang. Sila ang mag-aalaga sa ating pamumuhay, ipinakilala ni Liu Ruyan. Yumuko sa akin ang 3 katulong. Magandang umaga, In-ergyu. Magandang umaga, Miss Sing-sing. Medyo nahiya si Sing-sing, nagtago sa likod ko. Ibinigay ni Liu Ruyan sa akin ang susi. Ito ang susi ng villa. Itago mo. Bukas, ipapatawag ko ang kumpanya ng paglipat.
upang dalhin ang mga gamit mo at niksingsing dito. Tungkol sa tindahan, gusto ko pang ipagpatuloy ang tindahan. Pinutol ko siya, yan na lang ang tanging alaala ko. Natigilan siya. Tumango, CJ, kung gusto mong ipagpatuloy mo. Maghahanap ako ng 2 tao para tumulong sa'yo para hindi ka mapagod. Hindi ako nagsalita. Pero may kirot sa aking puso. Nabibigay niya sa akin ang lahat, maliban sa respeto na gusto ko. Sa gabi, tumira kami sa villa. Sa unang pagkakataon, nakatira si Xingsing sa napakalaking bahay. Sobrang excited kaya hindi makatulog. Nakipaglaro si Liu Ruyan sa kanya ng matagal bago siya nakatulog. Nakaupo ako sa sofa sa sala, nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Lumapit si Liu Ruyan. Binigyan ako ng isang basong tubig. Pagod ka ngayon, di ba? Okay lang. Kinuha ko ang tubig, hindi siya tiningnan. Gu Wangchuan. Kinuha ko ang tubig, hindi ko siya tiningnan. Gu Wangchuan. Nakaupo siya sa tabi ko. Alam kong hindi ka pa panatag sa loob. Okay lang iyon. Maaari tayong mag-adjust ng paunti-unti. Hindi ako makikialam sa buhay mo. Ang gusto ko lang ay mabigyan natin si Xingsing ng isang kumpletong pamilya. Tiningnan ko siya. Seryoso ang mga mata niya. Ayaw ko nang magsinungaling. Pero hindi ko pa rin siya kayang pagkatiwalaan. Ang nangyari 5 taon na ang nakararaan. Napalingon ako sa kanya. Namumula ang kanyang pisngi at parang umiiwas ang kanyang tingin. Kinabog ang dibdib ko. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin pero sa ngayon hindi ko talaga magawa. Ang mga dapat gawin ng mag-asawa. Alam ko, huminga ako ng malalim. Pero hindi pa ako handa ngayon. Bigyan mo lang ako ng panahon. Tumango siya. Hindi na nagsalita. Bumalik ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Hindi ako makatulog kahit paano. Mula sa katabing kwarto, narinig ko ang pantay na paghinga ni Xingsing. Tumayo ako at nagtungo sa may pintuan. Tiningnan ko ang kwarto ni Xingsing. Taimtim akong sumumpa sa sarili ko. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang magdusa si Xingsing. Kahit kailangan kong magpanggap na asawa ni Liu Ruyan. Kailangan kong magtiis. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ko. Ito ay isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Isang boses ng babae ang narinig ko. Medyo matinis. Gu Wangchuan, ako si Liu Zero. Ate ni Liu Ruyan. Alam kong pinakasalan mo siya. Gusto mo bang malaman kung bakit ko siya nilagyan ng gamot noon? Ang matinis na boses ni Liu Zero ay parang karayom na tumusok sa tenga ko. Nanlumo ang kamay kong may hawak ng telepono, pumuti ang mga buko ko. Ang babaeng ito ay ate ni Liu Ruyan. Siya ang naglagay ng gamot kay Liu Ruyan noon. Ngayon bigla siyang lilitaw. Ano ang balak mo? Ano ang gusto mong gawin? Hinaan ko ang boses ko. Natatakot na magising si Xingsing. Mahina ang tulog nitong bata, kahit kaunting ingay ay nagigising siya. Walang gusto lang kitang kausapin tungkol sa nangyari noon. May halong panunuyang tawa ang boses ni Liu Zero. Alam mo ba? Noong nilagyan ko ng gamot si Liu Ruyan, para talaga yon sa ibang boss. Sino bang mag-aakalang nadadapa siyang tanga? At saka, akala mo ba noong iniwan niya sa iyo ang bata ay dahil wala siyang magawa? Ayaw lang niya sa bata, sa gabal ito. Nakakahadlang ito sa kanya sa pag-agaw ng kumpanya sa akin. Umapoy. Ang galit sa loob ko. Kung hindi lang dahil matatakot si Xingsing, gusto ko na talagang sumigaw sa telepono. Kahit may dahilan si Liu Ruyan noon, ang katotohanan ay iniwan niya si Xingsing. Pero ang pagsasabi ni Liu Zirong ng mga ito ngayon, ay halatang gusto lang siraan ang relasyon namin ni Liu Ruyan. Tumigil ka sa pagdadaldal ng katarantaduhan dyan, malamig kong sabi. Kung sino si Liu Ruyan, mas alam ko pa sayo. Kung maglalakas loob ka pang guluhin siya, hindi kita patatawarin. Kakapakasal niyo pa lang ng kapatid ko, pinagtatanggol mo na agad. Gu Wangchuan, huwag kang magpakatanga, mas lalong lumala ang pangit na tawa ni Liu Zero. Si Liu Ruyan ay presidente na ngayon ng Liu Corporation. Ikaw, isa kang may-ari ng maliit na kantina. Nagpakasal siya sa iyo para lang kay Xingsing. Kapag nagsawa na siya, itatapon ka rin niya. Napala. Alam ko ring may problema ang permit sa bombero ng maliit mong kantina. Kung makikipag-usap ako sa Bureau of Fire. Lakas loob ka. Bigla akong tumayo at ang mga paa ng upuan ay nagpahid sa sahig ng may matinis na tunog. Tama siya sa aking kahinaan. Ang maliit na kantina na yon ay buhay ko at ni Xingsing. Noong kumuha ako ng permit, ilang buwan akong nag-ikot. Kahit may kaunting diferensya, tiyak na hindi ito labag sa batas. Si Liu Zero ay hayagan akong binabantaan. Ano bang hindi ko kaya? May pagmamayabang sa boses ni Liu Zero. Kung marunong kang makisama, tulungan mo akong bantayan ang mga galaw ni Liu Ruyan. Sabihin mo sa akin ang mga sikreto ng kumpanya niya. At magpapanggap akong walang nangyari. Ano sa tingin mo? Malamang na nagising siya sa ingay ng boses ko kanina. May bahid ng pag-iingat sa kanyang mga mata. Ano yon? Kanino ka nag-uusap? Nanlumo ako. Dali-dali kong sinabi sa telepono, Liu Zero.
Huwag mo nang sayangin ang iyong panahon. Hindi kita tutulungan. Kung maglalakas loob kang galawin ako o siksing-sing. Kahit mamatay ako, pananagutin mo ang lahat. Pagkasabi ko, binaba ko na agad ang telepono at isinilid ito sa bulsa ko. Si Liu Zaru yon. Lumapit si Liu Ruyan, mahina ang boses, pero may bahid ng hindi madaling mapansing pag-aalala. Tumango ako. Wala akong balak itago sa kanya. Tinawagan niya ako para manakot. Gusto niya akong tumulong sa pagmamanman sa'yo. Sinabi rin niyang sisirain niya ang maliit kong kantina. Nagseryoso ang mukha ni Liu Ruyan. Pinisil-pisil niya ang kwelyo ng kanyang padyama. May sinabi pa ba siya? Wala na. Mga salitang pampaligalig lamang iyan. Ayaw kong malaman niya na sinabi ni Liu Zero na naiinis siya sa mga bagay na nakakapagpabigat ng loob. Natatakot akong baka masaktan ang kalooban niya. Kahit papaano, bumalik siya ngayon para hanapin si Xing-Xing. Pumayag siyang pakasalan ako, mas mabuti na ito kaysa 5 taon na ang nakalipas. Hindi na nagtanong pa si Liu Ruyan. Tumahimik lamang siya ng ilang segundo, pagkatapos ay sinabing, huwag kang mag-alala. Wala nang kapangyarihan si Liu Zero ngayon. Hindi siya maglalakas loob na saktan ka. Pababayaan kong may mag-asikaso niyan bukas. Ang mga papeles na ginawa mo, sisiguraduhin walang problema. Natigilan ako. Hindi ko inaasahang sasabihin niya yon. Dati akala ko malamig siya at sarili lang ang iniisip. Ngayon tila hindi naman siya ganoon kasungit. Hindi na kailangan. Kaya ko namang asikasuhin ito. Medyo nauwi ako, umiwas ng tingin. Ayaw kong mabaon sa utang na loob sa kanya. Kasi ang relasyon namin ngayon dahil lang kay Xing-Xing. Pero hindi nakinig si Liu Ruyan. Lumapit siya sa akin, tumingala at sinabi, Gu Wangchuan. Mag-asawa na tayo ngayon. Ang problema mo ay problema ko. Ang kay Xing-Xing. At ang sayo, hindi ko pababayaan. Si Liu Zaru. Ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Seryoso ang tingin niya. Walang bahid ng pagkukunwari. Umiinit ang dibdib ko, sumikip ang lalamunan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling iyon, narinig ang iyak ni Xing-Xing mula sa ikalawang palapag. Tatay, tatay. Natakot ako. Mabilis akong tumakbo pa itaas. Sumunod si Liu Ruyan sa likod ko. Binuksan ang pinto ng kwarto ni Xing-Xing. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, may luha sa pisngi, hawak ang kunehong laruan. Tatay, natatakot ako. May ingay kanina. Hindi kita mahanap. Huwag kang matakot, nandito si tatay. Mabilis akong lumapit at binuhat siya. Ang maliliit na braso ni Xing-Xing. Mahigpit na niyakap ang leg ko, ang mukha ay nakabaon sa dibdib ko, umiiyak pa rin ng mahina. Tumayo si Liu Ruyan sa tabi ng kama, nang makita si Xing-Xing, lumambot ng husto ang kanyang mga mata. Lumapit siya at hinimas ang likod ni Xing-Xing. Huwag kang matakot. Nandito rin si nanay. Iyon ay ingay na hindi sinasadyang nagawa ni tatay. Hindi iyon masamang tao. Dahan-dahang itinaas ni Xing-Xing ang ulo, mga matang puno ng luha na nakatingin kay Liu Ruyan. Nanay, sasamahan mo rin ba si Xing-Xing matulog? Sabi ng ibang bata dati. Ang nanay at tatay ay laging sumasama matulog sa kanilang anak. Napatigil si Liu Ruyan pagkatapos ay tumango. Napakalambing ng boses. Sasamahan ni nanay si Xing-Xing matulog ngayong gabi. Medyo nagulat ako, tumingin kay Liu Ruyan. Siya ay laging abala. Maging ang pagtulog ay ginagawa ang trabaho, ngayon ay handa siyang sumama kay Xing-Xing matulog. Inihiga ni Liu Ruyan si Xing-Xing sa kama. Tinakpan siya ng kumot pagkatapos ay naupo sa tabi ng kama. Sinimulan niyang humuni ng oyay. Napakaganda ng boses niya, parang balahibo na lumulutang sa kwarto. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Xing-Xing, ang maliit na ulo ay sumandig sa kanya at di nagtagal ay nakatulog na. Tumayo ako sa pintuan, nakatingin sa kanilang dalawang anino, umiinit ang puso ko. Ang eksenang ito, dati ko lang pinangarap. Si Xing-Xing ay may kasamang nanay. Hindi ko na kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Nang mahimbing na ang tulog ni Xing-Xing, dahan-dahang tumayo si Liu Ruyan. Lumapit sa akin at pabulong na sinabi, lumabas na lang tayo para mag-usap. Huwag siyang gisingin. Tumango ako at sumunod sa kanya pababa. Walang ilaw sa sala, tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana, sumasabog sa kanya. Naisip ko ang nakaraan. Kay Liu Zero, hindi mo na ba talaga kailangan ako? Sumandal si Liu Ruyan sa sopa, nakatingin sa akin. Ngayon ay desperado na siya. Walang kakayahan. Pinasuri ko na siya sa aking assistant. Kung susubukan kanyang saktan o siksing-sing. Pagsisisihan niya yon, naiintindihan ko na. Umupo ako sa sopa sa tapat niya. Medyo hindi comfortable. Dati ako ang nagprotekta kay Xing-Xing, ngayon biglang may tumutulong. Medyo hindi sanay. Nag-atubili ako. Naitanong ko rin sa wakas. 5 taon na ang nakalipas, iniwan mo si Xing-Xing sa akin. May tunay ka bang dahilan? Napatigil si Liu Ruyan pagkatapos ay tumango. Medyo paos ang boses. Noong panahong iyon, sinimulan na ako ni Liu Zero saktan. Hindi lang niya gusto kunin ang kumpanya, gusto rin niyang saktan si Xing-Xing. Wala akong magagawa. Kailangan kong ipaubaya si Xing-Xing sa'yo.
Alam kong mabuti kang tao at aalagaan mo siya ng maayos. Kailangan ko munang bumalik at ayusin si Liu Zero bago ako makabalik para sa inyo. Kung hindi magiging ligtas kaming tatlo. Biglang nawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi pala niya gustong hadlangan si Xing Xing, kundi protektahan siya. Napagkamalan ko siya dati. Hindi dapat. Pasensya na, napagkamalan ko kayo dati. Napakamot ako ng ulo sa hiya. Tiningnan ako ni Liu Ruyan at biglang ngumiti. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng taos puso, hindi tulad ng dati na pakitang tao lamang. Naging kalahating buwan ang kanyang mga mata, napakaganda. Okay lang. Tapos na ang lahat. Tahimik ang sala, tanging ang aming dalawang hininga ang naririnig. Tiningnan ko siya at biglang nakaramdam ng hindi komportable, mabilis kong iniwas ang tingin. Madaling araw na. Umuwi ka na at matulog. Bukas may gagawin ka pa sa kumpanya. Tumayo si Liu Ruyan at nang dumaan sa tabi ko. Bigla siyang tumigil. Gu Wangchuan, salamat. Salamat sa ano? Natigilan ako. Salamat sa mabuting pag-aalaga kay Xing Xing. Salamat sa pagpayag na pakasalan ako para mabigyan si Xing Xing ng tahanan. Napakalambot ng boses niya. Ngunit parang martilyo na tumatama sa puso ko. Para lang kay Xing Xing. Matigas ang ulo kong sabi pero may tamis sa puso ko. Wala nang sinabi si Liu Ruyan. Tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Umupo ako sa sofa, nakatingin sa pinto niya. Parang may kuneho sa dibdib ko, pintig ng pintig. Kinaumagahan. Nang magising ako, wala na si Xing Xing sa tabi ko. Agad akong bumangon. Pinunasan ko ang kanin sa bibig ko. Tatay, gising ka na. Nakita ako ni Xing Xing. Masayang kumaway. Sabi ni nanay, dadalhin niya tayo sa park ngayon at titingnan din ang maliit mong restaurant. Talaga? Natigilan ako at tumingin kay Liu Ruyan. Itinaas ni Liu Ruyan ang ulo. Ngumiti sa akin. Walang masyadong trabaho sa kumpanya ngayon. Isasama ko kayo ni Xing Xing sa park. At dadaan din sa maliit mong restaurant. Medyo na-inlove ako, mabilis akong naghilamos. Umupo sa hapag, dinalhan ako ni Zhang Jai ng isang mangkok ng lugaw. Habang umiinom ng lugaw, tumingin kay Liu Ruyan at Xing Xing sa kabila, biglang naisip ko na maganda rin ang ganitong araw. Pagkatapos ng almusal, tatlo kaming nagpunta sa park. Hinawakan ni Xing Xing ang kamay ko at ni Liu Ruyan. Tumatalon sa gitna. Minsan tinuturo ang saranggola sa langit, minsan gustong bumili ng cotton candy. Sumunod si Liu Ruyan sa likod, hawak ang maliit na jacket ni Xing Xing, laging may ngiti sa mukha. Nang dumaan kami sa lawa, biglang tumigil si Xing Xing at tumingin sa mga itik. Bulong na sinabi, nanay, tatay, tingnan nyo. Ang mga itik ay magkapares, parang tayo. Nagtinginan kami ni Liu Ruyan. Parehong nahiya. Namula ang pisngi ni Liu Ruyan, inabot ang kamay at hinawakan ang ulo ni Xing Xing. Parang mga itik tayo magkasama habang buhay. Lumabas ng park, pumunta kami sa maliit kong restaurant. Ang mga empleyado. Nang makita akong kasama si Liu Ruyan at Xing Xing, medyo nagulat. Lao Zhang. Ang kusinero na inupahan ko, lumapit at bumulong sa akin, boss. Ito ba ang nanay ni Xing Xing? Ang ganda. Umiti ako at tumango. Tiningnan ni Liu Ruyan ang kapaligiran ng restaurant, hindi nagsalita. Pumunta lang sa counter at tiningnan ang menu na nakadikit sa dingding. Maanghang na manok at kamatis na may itlog. Dating mong sikat na ulam. Lumingon siya at nagtanong. Hindi ko pinalitan sa loob ng maraming taon. Medyo mayabang kong sabi. Ang dalawang ulam na ito ay natutunan ko sa nanay ko. Paborito rin ni Xing Xing. Ngayon ay titikman ko. Ngumiti si Liu Ruyan. Pinapunta ko agad si Lao Zhang para maghanda at kasama ko si Xing Xing. At Liu Ruyan na umupo sa mesa malapit sa bintana. Sumandal si Xing Xing sa mesa, nakatingin sa mga dumadaan. Bulong na sinabi kay Liu Ruyan, nanay, dati akong tumutulong kay tatay magpunas ng mesa. Mag-abot ng menu. Sinasabi ni tatay na ako ang kanyang munting katulong. Talaga? Ang galing ni Xing Xing. Hinawakan ni Liu Ruyan ang ulo ni Xing Xing, puno ng pagmamahal ang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala na ang spicy chicken at tomato egg stir-fry. Kumuha si Liu Ruyan ng isang piraso ng spicy chicken at ipinasok sa kanyang bibig. Dahan-dahang umunguya, lumiwanag ang kanyang mga mata. Pareho pa rin ang lasa noon. Walang nagbago kahit kaunti. Siyempre naman, ilang taon akong nag-aral sa nanay ko para matutunan ito. Medyo may pagmamalaki kong sabi. Kumuha rin si Xing Xing ng isang piraso ng tomato egg stir-fry at ipinasok sa kanyang bibig. Mahinang sabi, pinakamasarap ang luto ni tatay. Nanay, kumain ka pa. Kaming tatlo ay nakaupo sa maliit na kainan, kumakain at nag-uusap. Paligid ay ang ingay ng mga customer at ang tunog ng pagluluto mula sa kusina, puno ng buhay at init. Tiningnan ko si Liu Ruyan at si Xing Xing sa kabilang gilid, bigla kong naramdaman na sulit lahat ng hirap ko noon. Pagkatapos kumain ng tanghalian, naghahanda na kaming umalis, biglang tumunog ang cellphone ni Liu Ruyan.
Sumagot siya sa tawag at dumilim ang kanyang mukha. Ano? Si Liu Zero ay nagdulot ng gulo sa kumpanya. Sige, babalik ako agad. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa akin, medyo nahiya. Pasensya na, may problema sa kumpanya. Kailangan kong umuwi muna para ayusin ito. Okay lang, sige na. Ihahatid ko si Xing pauwi. Mabilis kong sabi, mag-ingat kayo. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay, babalik ako. Hinawakan ni Liu Ruyan ang ulo ni Xing, saka ako tiningnan bago siya tumalikod at umalis. Dinala ko si Xing pabalik sa villa. Pagkapasok pa lang, nakita ko ang tatlong kasambahay na nakatayo sa sala. May hawak silang ilang malalaking kahon. Yegyu, ito ang mga damit at gamit na ipinadala ni Liu para sa inyo at kay Xing. Sabi niya baka hindi sapat ang dati niyong damit kaya bumili siya ng ilang piraso. Lumapit si Zhang Jai. Nakangiting sabi, natigilan ako, binuksan ang kahon at tiningnan. Puro mamahaling damit ang laman, pati na ang mga laruan at merienda ni Xing. Naramdaman ko ang init sa puso. Kahit hindi gaanong madaldal si Liu Ruyan, maingat naman siya sa mga bagay-bagay. Nang makita ni Xing ang mga laruan sa kahon, tumalon siya sa tuwa. Tatay, tingnan mo. Ito ang paborito kong kuneho. Mabuti kung gusto mo. Hinawakan ko ang kanyang ulo. Sa isip ko, nagplano ako na kapag umuwi si Liu Ruyan, dapat ko siyang kausapin ng maayos. Kahit kasal tayo dahil kay Xing, hindi tayo pwedeng maging parang estranghero. Kailangan nating subukang mamuhay ng maayos. Gabi na, umuwi si Liu Ruyan. Medyo pagod ang kanyang mukha. Pumasok siya sa sala, nakita kaming nakaupo ni Xing sa sopa at nanonood ng AC, ngumiti siya. Umuwi ka na. Naayos ko na ang mga bagay sa kumpanya. Tinanong ko siya. Pinalayas ko na si Liu Zero. Hindi na siya magdudulot ng gulo sa susunod. Umupo si Liu Ruyan sa tabi ko, sumandal sa sopa. Mukhang pagod na pagod siya. Tiningnan ko siya, nakaramdam ako ng awa. Binuhusan ko siya ng isang basong maligamam na tubig. Uminom ka, pagod ka sa isang araw. Kinuha ni Liu Ruyan ang baso, tiningnan ako at biglang ngumiti. Guwang Chuan, salamat. Salamat sa ano? Umupo ako sa tabi niya, medyo hindi komportable. Salamat sa pagpayag mong harapin natin ito ng magkasama. Salamat at hindi ka nagduda dahil sa sinabi ni Liu Zero. Mahina ang kanyang boses, ngunit tapat. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, biglang naglakas loob at nagsabi. Liu Ruyan, kahit kasal tayo dahil kay Xing sa palagay ko. Maaari nating subukang mamuhay ng maayos. Alam kong may mga mali akong pag-unawa sa iyo noon, magbabago na ako. Sabay nating palakihin si Xing, okay? Natigilan si Liu Ruyan. Tapos lumiwanag ang kanyang mga mata at mariing tumango. CJ, sabay tayong mamuhay ng maayos. Umupo si Xing sa gitna namin, tiningnan kami. Bigla siyang umiti at nagsabi, Tatay, Nanay, gagawin ba ninyo tulad ng mga magulang ng ibang bata? Sabay akong dadalhin sa kindergarten, sabay magkukwento sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Liu Ruyan. Pareho kaming ngumiti. Hinawakan ko ang ulo ni Xing. Simula ngayon, palaging sasamahan ni Tatay at Nanay si Xing, hindi na maghihiwalay. Sumandal si Liu Ruyan sa aking balikat. Mahinang sabi, Guwang Chuan, ang sarap na nandito kayo. Napuno ng init ang puso ko, mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Sumilip ang liwanag ng buwan mula sa bintana, dumapo sa aming tatlo, mainit at masaya. Alam ko na, maaaring may mga pagsubok pa sa darating na panahon, ngunit basta't magkakasama tayong tatlo. Walang problemang hindi natin malulutas. Itay, inay, antok na ako. Matulog na tayo. Humikab si Xing at nagkuskus ng kanyang mga mata. Sige, matulog na tayo. Kinuha ko si Xing. Sumunod si Liu Ruyan sa amin, sabay kaming umakyat sa taas. Pagdating sa pintuan ng kwarto ni Xing, biglang tumigil si Liu Ruyan, tumingin sa akin, at mahinang nagsabi. Guwang Chuan, magandang gabi. Magandang gabi, ngumiti ako at sinabi. Nang makitang pumasok si Liu Ruyan sa kanyang silid, dinala ko si Xing sa loob ng kwarto at inayos ang kanyang kumot. Mabilis na nakatulog si Xing, may ngiti pa sa kanyang munting mukha. Umupo ako sa tabi ng kama. Habang nakatingin sa kanya, taimtim akong nanumpa sa sarili ko, mula ngayon. Talagang poprotektahan ko sina Xing at Liu Ruyan at bibigyan sila ng masayang tahanan.